Kaya naman, agad siyang napamulat at napalingon sa likod niya. Doon, nakita niya si Sian na nakahiga sa sahig. Nakapikit at halata ang sakit sa mukha nito. Samantalang siya naman ay nasa ibabaw nito at safe na nakapatong dito. Ito ang sumalo sa kanyang pagkakalaglag kaya hindi siya nasaktan. Ito ang sumapo ng sakit para sa kanya. "What? You don't have any plan to stand up, woman?" Angil nito sa kanya na magtagpo ang kanilang mga mata. Walang sali-salitang tumayo naman siya at plano pa sana niyang alalayan ito patayo pero hindi nito tinanggap ang kamay niya. "What are you thinking, huh?" Angil na naman ito. Napatitig siya sa mukha nito. Hindi man ito dumadaing sa sakit. Kita naman sa mukha nito na may iniinda itong masakit sa katawan. Nang tingnan niya mga tagasilbing nandoon, lahat nakayuko at wala ni isa sa mga ito ang nag-abalang kumilos para sana tingnan ang kalagayan ng master ng mga ito. Malalim na napabuntong hininga siya sa nakikita niya. Humahangos naman na dumating ang mga men in black ni Sian. "Ano pang iniintay niyo? Dalhin niyo ng ospital si master." Narinig niyang hiyaw ng lalaking nagdala sa kanya dito. Ngayon na lang niya ulit ito nakita, kasama marahil ni Sian sa kung saan man ito nagpunta. "I'm okay. No need to bring me in the hospital." Tanggi ni Sian. Tahimik lang siya na nakatitig sa binata na halata naman na may iniindang masakit sa katawan. Sa inis niya bigla niya itong pinagsusuntok sa dibdib nito at habang ginagawa niya ito, hindi niya napigilan na maiyak. "Stop it, woman!" Pigil naman sa kanya nito. "Kainis ka? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ko sinalo? Nasaktan ka ng dahil sa akin. Bakit?" Outburst niya. Ngayon lang sa tanang buhay niya ang may nagpakita ng ganoon sa kanya. Kahit naman ang lola niya na nagpalaki sa kanya, hindi man lang nagawang magparaya para lang sa kapakanan niya. Ito pa lang ang nakita niyang taong handang masaktan, wag lang siyang masaktan. Kaya naman naguguluhan siya sa inaakto nito. Alam niyang binili lang siya nito kaya kung tutuusin, hindi na nito kailangan pa na saluhin siya ngayon. Pababayaan lang siya nito na masaktan kasi sa pagkakakilala niya kay Sian, ito ang boss sa bahay na ito at wala itong pakialam sa mga taong nakapaligid dito. Hindi siya iba sa mga ito kaya nagtataka siya kung bakit siya nito iniligtas. "I said stop!" Sigaw nito sa kanya kasabay ng paghuli nito sa mga braso niyang kanina pang hinahampas ito. Napasandal na lang siya sa dibdib nito at doon nagpatuloy na umiyak. Yun na ang huli niyang naalala kasi nawala na siya ng malay makalipas lang ang ilang minuto. Pagmulat ng mata niya, nasa loob na siya ng kwarto niya sa loob ng mansyon. Nang ilibot niya ang mata niya, napansin niyang gabi na pala dahil na din sa madilim na sa buong paligid niya, maging sa labas ng bintana. "Young lady!" Nag-aalalang tawag sa kanya ni Mindy. Nang lingunin niya ito'y nakita niya itong nasa paanan niya at nag-aalalang nakatingin sa kanya. Naramdaman niya may gumalaw sa tabi niya. Nang lingunin din niya ito'y nakita niya si Sian na nakahiga sa tabi niya at ngayon ay buong pag-aalalang nakatitig sa kanyang mukha. "Call Dr. Yuson." Utos ni Sian kay Mindy na agad namang sinunod ng huli. Hindi naman siya kinausap ni Sian. Umiwas na nga din ito ng tingin sa kanya at tuluyan ng tumayo ito sa pagkakahiga sa tabi niya. "Master, young lady." Narinig niyang tura ng isang babae. Hindi ito ang doktor na tumingin sa kanya noon pero babae na naman ang doktor na ito. Nilapitan na siya nito at sinuri ang buo niyang katawan. Tinanong din siya kung may nararamdaman siya sa katawan. "I think she's fine, master. She just passed out due to some sort of shock. Above all, she's perfectly fine, master," sabi ng doktor kay Sian. Nakatitig lang ito sa kanya bago siya nito iniwanan kasama ang doktor at ang iba pang mga tagasilbing nandoon. Ipinikit na lang niya ang mata niya.
Wala namang masakit sa kanya pero may kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya mapangalanan. Buong gabi na hindi na nagpakita pa sa kanya si Sian. Hindi na din siya nakatulog dahil hinihintay niya ang binata. Pero mukhang wala itong balak na balikan siya ngayong gabi. Galit ito marahil sa kapabayaan niya sa katawan. "Young lady, handa na po ang agahan niyo," sabi sa kanya ni Mindy. Walang gana naman siyang tumayo sa kinahihigaan niya at walang gana ding kumain siya. Nandoon na si Sian kaya kailangan na niyang sundin ang mga utos dito para makaiwas na din siyang may maparusahan na ibang tao. "May kailangan pa po ba kayo, young lady?" Tanong sa kanya ni Mindy nang matapos na siyang kumain. Umiling lang siya at nakatulalang nakatitig sa labas ng bintana. Nasa pinto na si Mindy nang maalala niyang itanong kung nasaan ang master nito. Sa Sian, natigilan naman ang dalaga habang nakatitig ito sa dala nitong tray. Nakikita niyang nag-aalinlangan na sumagot sa kanya. "Young lady," halos bulong lang na sabi nito. Hinintay niya ang sasabihin nito sa kanya pero hindi na ito nagsalita pa. Kaya naman, kinakabahan at tumayo na siya para siya na mismo ang umalam ng sagot sa tanong niya. May pagmamadali ang kanyang mga kilos nang lumabas siya ng kwarto niya. Pinipigilan siya ng mga tauhan ni Sian na man in black pero wala namang nakapigil sa kanya kasi hindi siya mahawakan ng mga ito. Maging tingnan nga sa mukay hindi magawa ng mga ito. Kaya naman walang kahirap-hirap siyang nakaalis sa kwarto niya. Madali lang naman niyang nahanap kung nasaan si Sian dahil na din sa mga tauhan nitong nasa tapat ng isang pintuan, hindi kalayuan sa kwartong inuukupan niya. "Young lady," bati sa kanya ng lalaking nagdala sa kanya dito. Nakayuko na din ang mga ito at hindi na siya magawang tingnan sa muka. "Si Sian, nandyan ba?" tanong niya sa lalaki. Pero gaya ni Mindy, hindi din siya sinagot nito at mas lalo pa itong yumuko. Sa pikon niya itinabig niya ito dahil nakaharang ito sa pinto. "Young lady!" Sabay-sabay na awat sa kanya ng mga tauhan doon. Bakit nila tinatago si Sian? May babae ba si Sian sa loob at nagjujugjugan sila dyan? Inis na binuksan niyang pintuan ng kwarto at dire-diretsyong pumasok sa loob noon. Kahit pa hindi niya alam kung ano ang aabutan niya sa loob. "I said, I don't need anyone!" Sigaw ni Sian nang makapasok siya. Napaawang naman ang bibig niya na makita ang kalagayan nito. Hindi siguro siya nakita nito at iniisip ng mga tauhan lang nito ang pumasok sa loob. "I said, out!" Sigaw na naman ito nang marinig ang tunog ng sapatos niya. Hindi siya nagpadala sa galit na ipinapakita nito ngayon. Patuloy pa din siyang lumapit dito. "Sian," tawag niya dito. Nagangat ito ng tingin sa kanya kaya nagsalubong ang kanilang mga paningin. "Out!" Mahina ngunit madiing utos nito. Umiling siya at umupo sa tabi nito at dinama ang noon nito na agad nitong tinabig ang kamay niya. "You're sick," aniya. "I said out!" Sigaw naman ito sa kanya pero kaya kanina wala sa kanya ang paggagalit-galitan nito. Kailangan ng tulong nito kaya doon lang siya at aalagaan niya ito. "No, I will take care of you. Huwag matigas ang ulo mo." Galit na turan niya dito bago niya ito iniwanan at nagtungo sa banyo. Kumuha lang siya ng bimpo at maligamgam na tubig at bumalik din agad para punasan ang katawan nito na basa na ng pawis nito. Bago iyon, pinatay na muna niya ang aircon para mabawasan ng lamig sa loob ng kwarto. "Ano?" Sigaw nito nang akmang huhubaran na niya ito. "Anong ano?" "Huwag sabing matigas ang ulo." Sermon niya dito. "I don't need your help." Angil nito. Tumigil siya sa pakikipagbuno dito at pinakatitigan nito sa mukha nito. Wala sa mukha nito ang nakilala niyang siya noon na matapang at laging seryoso kung makatitig sa mga tao. Ang nakikita niya ngayon ay isang mahinang Sian na parang batang kailangan ng kalinga ng isang ina. Magulo ang buhok nito, maging ang damit nito'y magulo din.
na halatang kagabi pa nito suot. Hindi tulad ng lagi niyang nakikita dito na desenteng nakaayos ang buhok at ang damit ay laging naka-corporate attire. You don't need my help but I'm giving it to you. You have to accept it. Sa ayaw at sa gusto mo. Halos pabulong niyang sagot. Natigil naman ang binata sa pagpupumiglas at malaya na niyang nagawa ang dapat niyang gawin. Nang mapunasan na niya ito ay kinumutan niya ito. Nakalimutan niyang kumuha ng damit na pamalit nito. Hanggang sa mabihisan niya ito hindi ito nagsasalita o tumingin man lang sa kanya. Kukuha ko ng pagkain at gamot mo. Paalam niya dito. Pero patayo pa lang siya nang maramdaman niyang may pumigil sa braso niya. Don't go. Just ask someone to do that. Bulong nito. Nang tingnan niya ito, hindi naman ito nakatingin sa kanya. Sa ibang direksyon ito nakatingin pero hindi maitatago noon ang pamumula ng mukha nito. Hindi niya tuloy maiwasan na mapangiti. Ang cute mo, sabi pa niya. Napapantastikohang napatingin ito sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Kung kanina'y namumula na ang mukha nito, mas namumula pa ito ngayon. What did you say? Tanong pa nito na nanlalaki ang mga mata. Nangingiti siya habang sinusubuan niya ng lugaw sa siyan. Hanggang ngayon kasi nai-imagine pa din niya ang itsura nito habang nagbablush ito. Stop grinning like an idiot. Saway pa nito sa kanya. Tiningnan lang niya ito bago muling ngumisi at sinubuan ito ng pagkain. I said stop it. Saway na naman ito. Ayoko nga. Nakangisi pa niyang sagot. Wala din naman itong nagawa sa kanya kaya pinabayaan na siya nito sa gusto niyang gawin. For the first time, simula na mapadpad siya sa bahay na ito, ngayon lang niya naramdaman na may saysay siya dito. Sabi pa niya dito habang sinusubuan niya ito. Nanlaki ang mata nito. Paano ba naman kasi sinusubuan niya ito while having a make face na ginagawa ng mga nanay na nagpapakain sa anak nitong baby? Cassandra, saway nito. Say bebe siyan. Pang-aasar pa niya dito. Damn it! Mura naman ito pero hindi man lang bumuka ang bibig nito. Ana kasi, bagal. Sabi niya na naman dito. No, stop it. Saway na naman ito. At ang damulag biglang humika at nagtalokbong na ng kumot. Isa, siyan. Banta niya dito pero wala man lang itong ginawa. Nakahiga pa din. Kapag hindi ka kumilos dyan, iiwanan na kita dito. Banta na naman niya. Pero parang wala itong naririnig sa mga sinasabi niya. Bibilang ako ng 3 at kapag hindi ka pa tumayo dyan, iiwanan na talaga kita. Forever. Banta niya. Feeling naman niya matatakot sa kanyang binata. Samantalang ito ang tunay na boss. Feeling boss lang siya ngayon kasi nga may sakit ito. Isa. Pero wala pa din. 2. Ibinabanan niya ang hawak na bowl ng lugaw sa side table. 2 kalahati. Hindi pa din ito kumikilos. Nawala na nga siya ng pag-asang susundin siya nito ngayon. Kasi naman, isang pilinera lang talaga siya. 2 3/4. Sabi na naman niya pero nakatayo na siya. Aalis na lang siya. Mukhang sumobra naman na siya. Kaya pagpapahinga-hina muna niya ito. Tutal, nakarami na naman na ito ng pagkain. Ang problema lang niya hindi pa niya ito napapainom ng gamot. Ibibili na lang niya sa lalaki na sa labas ng kwartong ito na mukhang assistant ni Sian kasi palagi itong kasama ni Sian. 3. Malungkot na bilang niya at nagsimula na siyang humakbang palabas. 3 hakbang na lang siya mula sa pinto nang maramdaman niyang may yumakap sa kanya mula sa likuran niya. Don't go. Kakain na ako. Just don't go. Bulong nito sa kanya. Hindi naman niya naiwasan ng umiti sa binulong nito sa kanya. Kahit sa simpleng gesture nito, alam niya, nagsisimula na din siguro na maging palagay ito sa kanya. Sige na,
Hindi na kita aasarin. Sagot naman niya dito. Aalalayan na sana niya ito pabalik sa kama nito. Kaso kaysa sa kama nito gumawi, nagdiretso ito sa pinto at binuksan ito. Dave, cancel all my appointment for the whole week. I want to rest. Utos dito sa lalaking nasa pintuan lang at naghihintay. Yumuko lang ito sa kanila bilang sagot. Kaysa siya ang umakay kay Sian, ito pa mismo ang umakay sa kanya papunta sa kwartong tinutuluyan niya dito. Ayaw mo ba sa kwarto mo? Takang tanong pa niya nang nasa kwarto na sila. This is our room. Prenteng sagot nito nang nakahiga na ito sa kama. Nanlaki naman ang mata niya sa sinagot nito sa kanya. Our room daw. Ibig sabihin kwarto talaga ito ng lalaki pero bakit our ang sinabi nito? Maya-maya pa may tagasilbing pumasok sa loob ng kwarto nila. May dalang tray ng pagkain. Salamat. Anya dito. Pinakain na naman niya si Sian pero this time sabay na silang kumakain kasi hindi niya napansin na tanghalian na pala. Matapos nilang kumain ni Sian, nahiga na silang dalawa. Nung unay wala siyang balak na matulog pero hindi niya namalaya na nakatulog na pala din siya. Hey woman, wake up! Narinig niyang gumigising sa kanya. May kasama pang tapik ito sa kanyang balikat habang nagsasalita ito, kaya naman napilitan din niyang imulat ang mata niya. Nakita niya si Sia na nakatayo na ito sa gilid niya. Nakabihis na ito ng usual get up nito. Teka, aalis ka? Di ba't may sakit ka? Nag-aalalang tanong niya dito. Get up, we're going in 5 minutes. Utos nito. Sandali, may sakit ka pa? Pangungulit niya dito. Hindi naman siya nito pinansin at iniwanan na siya nito. We're leaving, even though you were only that. Huling sabi nito bago tuluyan na lumabas. Absent-minded na napatingin siya sa damit na suot niya. Nanlaki naman ang mata niya na makitang naka-night gown na lang siya, na halata naman na wala siyang bra na suot. Paano nangyari ito? Alam niya, maayos ang damit niya kanina bago siya makatulog kaya paanong nakapantulog na lang siya ngayon. Dali-dali siyang tumayot nagtatakbo sa banyo para maligo. Lalo pa siyang nagulat nang makitang wala siyang ibang saplot kundi ang nightgown na suot niya. Sian! Sigaw niya nang mapagtanto kung ano ang dahilan at ganoon lang ang damit niya. Nakasimangot siya at hindi nagsasalita habang nasa loob siya ng opisina ni Sian. Ang alam niya ay pinakancel na lahat ng schedule nitong trabaho sa buong linggo. Yun ang narinig niyang utos nito sa assistant nitong si Dave. Young lady, tawag sa kanya ni Mindy. Napapansin niyang kahit saan na siya magpunta, palagi na niyang kasama si Mindy. May gusto po ba kayong kainin, young lady? Tanong nito sa kanya. Napatingin siya sa orasan na malapit sa kanya. Mag-aalas 8 na pala ng gabi. Kahit na nakakaramdam na siya ng pagkagutom, hindi niya ito pinansin kasi naiinis siya. Naiinis siya kay Sian. Speaking of Sian, ayun ang magaling na lalaki. Nakasubsob ang ulo sa sandabakmak na papel sa lamesa nito. Kung titingnan nito'y parang walang iniindang sakit dahil mukhang normal na ito ngayon at malakas na. Natural, malakas na yan. Najugjug ka na nga nang walang kamalay-malay. Inirapan niya ito bago siya tumayo. Medyo nawalan pa nga siya ng balanse dahil na din sa ilang oras siyang hindi man lang kumilos sa kinauupuan niya. Young lady, nag-aalalang sinapos siya ni Mindy nang muntik na siyang matumba. Kaya ko na, Mindy. Namanhid lang ang binti ko. Sagot naman niya. Stay where you are and don't move, woman. Utos naman sa kanya ni Sian. Hindi niya napansin na nakalapit na ito sa kanya nang hindi niya namamalayan. Inilalayan siya nitong makaupo. Go, get us some foods. Utos naman ito kay Mindy. Nang sila na lang dalawa, itinaas nito ang binti niya sa binti nito at minasahe. Nakikiliti naman siya sa ginagawa nito sa kanya. Ngayon lang may nagmasahe sa kanyang mga binti kaya hindi niya alam na may kiliti pala siya doon. Stay still.
Utos na naman ito sa kanya. Nakikiliti ako. Pigil ang tawa na sabi niya. Para naman itong walang narinig sa sinabi niya. Nagpatuloy lang ito sa paghimas sa may binti niya. Nakikiliti ako sabi. Aniya bago siya tumawa ng malakas. Hindi na talaga niya mapigilan pa na tumawa kaya naman tawa na lang siya ng tawa. Halos maihina siya sa kakatawa niya. Hindi pa din siya tinigilan nito sa kakamasahe sa binti niya. Tama na, please. Aniya, naiyak na siya sa kakatawa niya. Nakita niya ito na nakatingin lang sa kanya habang patuloy pa din ito sa pagmasahe sa binti niya. Napatigil naman siya sa pagtawa dahil nakita niya itong nakangiti habang nakatitig sa kanya. Mas gwapo ka kung nakangiti ka. Alam mo ba yun? Aniya dito. Bigla namang nagbagong itsura nito at nagseryoso itong bigla na nakatitig pa din sa kanya. Umayos naman siya ng upot, tinapatan ang mukha nito. Sinapo pa nga niya ang pisngi nito ngayon at pinakatitigan niya ang mukha nito. Talagang gwapo ito. Ang swerte pa nga niya dahil ito ang nakauna sa kanya at patuloy na umaangkin sa kanya ngayon. Hindi na niya iniisip na binili siya nito dahil hindi naman ito pinaparamdam sa kanya na isa lang siyang gamit na binili nito. Mas gwapo ka. Aniya dito. Bumaba ang mata niya sa labi nitong medyo nakaawang. Mapula ito at malambot. Ilang beses na ba niyang naramdaman ang mga labi na ito sa labi niya? Hindi na niya mabilang. Pero hanggang ngayon, ramdam pa din niya mga labi nito sa labi niya. Kapag hindi na niya na ituloy pa ang sasabihin niya nang halikan na siya nito sa mga labi niya. Mainit, mapusok pero puno ng pag-iingat ang halik nito sa kanya. Sobrang passionate ang palitan ng halik nila ni Sian. Iba sa mga naunang halikan nila nito. Mainit pa din naman ito pero hindi na masyado. Pero hindi may tatanggi na galing sa sakit ito. Pero bakit maging siya'y nagiinit na din ang buong katawan niya? Naghiwalay lang ang mga labi nila na makarinig sila ng suminghap sa tabi nila. Nang mag-angat siya ng mata, nakita niya si Mindy at Dave na nakatayo sa pintuan. Pero mga nakayuko na ang mga ito. Parang sila pa ang nahiya dahil inabutan sila ng mga ito sa ganoong tagpo. I'm sorry, Master. Young lady. Agad nahingi ng paumanhin ng dalawa. Tumikhim naman si Sian at umayos ng upo na para bang walang nangyari kani-kanina lang sa pagitan nila nito. Narinig na lang niyang inutusan nito ang dalawa na ihanda na ang pagkain nila ni Sian hanggang sa tahimik na silang kumain na dalawa. Wala na ni isa sa kanila ang gustong magsalita pa. Let's go home. Aya naman sa kanya ni Sian nang matapos silang kumain na dalawa. Napatingala pa siya nang tumayo na ito. Nilingon niya ang lamesa nito na puno pa din ng mga gagawin nito pero iiwanan na nila. Masakit na naman ba ang ulo mo? Tanong niya dito. Tiningnan naman siya nito na nagtatanong na tingin pero walang namutawi na salita sa mga bibig nito. Let's go home. Pag-uulit lang nito sa naunang sinabi. Mabilis na lumipas ang araw sa kanila ni Sian. Nakakasanayan na din niya ang lalaki. Nakuha na nga niya ang ugali nito kaya nasasayawan na niya ang pabago-bagong ugali nito. Unti-unti na din niyang nakikilala ito sa pamamagitan ng pag-oobserba. Kasi kahit sino naman ang tanungin niya sa bahay na iyon, hindi naman siya sasagutin ng mga ito. Hindi pa din siya nakakalabas ng mansyon na iyon kahit na anong pamimilit niya sa binata. Nakakalabas lang siya kapag isasama siya nito sa kumpanya nito. Pero kadalasan, gabi siya nito isinasama. Yung tipo na sila na lang ang tao sa opisina nito. Sian. Naiiritang tawag niya sa binata. What? Nalalaki naman ang mata nito sa kanya. Kanina pa kasi niya ito kinukulit. No, actually, matagal na niya itong kinukulit na lalabas siya at pupuntahan niya ang kaibigan niyang si Kim. Miss na miss din niya ang kaibigan niyang iyon kaya gusto na niyang makausap ito. Payagan mo na kasi akong lumabas. Pangungulit na naman niya dito.
If I said no, the answer will remain no. Dito ka lang sa bahay at walang lalabas ng bahay na ito. Matigas na sagot nito. Sinimangutan naman niya ito sabay inirapan. Napansin niya din kasi na 3 araw na itong hindi lumalabas ng bahay. Ang mga trabaho nito ay dinadala na lang ni Dave para sa bahay na nito gawin ang mga trabaho nito. Sige, ganito na lang. Hindi ako lalabas ng bahay pero gusto ko makita ang kaibigan ko. Ipasundo mo na lang siya kay Dave. Please? Pagmamakaawa niya. Hindi talaga kasi uubra ang pagmamakaawa niya na lumabas ng bahay, kaya iniba na lang niya ang pakiusap niya. Hiling niya na sana'y pumayag na ito sa kanya. Hindi man lang siya nito tinapunan ng pansin. Patuloy lang itong nakatingin sa mga papel sa lamesa nito at kung minsan naman ay sa may computer nito. Sige na, lahat ng gusto mo susundin ko, promise. Gusto ko lang makita ang kaibigan ko. Miss na miss ko na siya. Dagdag pa niya. Lumapit pa siya dito para lang lambingin ito. Nasanay na siya na palaging nilalambing ito para makuha niya ang gusto niya na kadalasan namang hindi nangyayari. The answer is still no. Tigas na tanggi nito. Nang tingnan niya mukha nito ay sobrang dilim na ng pagkakahulma. Kala mo'y kakain ng tao ng buong buo. Wala naman siyang ibang sinabi para magalit na ito sa kanya. Please, yan. Pangungulit niya. Walang ingat itong tumayo at dahil nakadantay siya dito, kaya naman napasalampak siya sa sahig. Aray! Daing niya. Nakasapo na siya sa balakang niyang napuruhan sa pagkakabagsak niya. Sinamaan naman niya ito ng tingin. I already said no. Anito bago siya iniwanan. Hindi man lang siya inalalayan na tumayo nito. Basta na lang siyang iniwanan doon. Ang sama talaga ng ugali ng damulag na yun. Naiiyak na tumayo siya. Sobrang sakit ng balakang niya. Masama ang pagkakabagsak niya kanina kaya sobrang sakit ng balakang niya ngayon. Paika-ika siyang naglakad palabas ng opisina nito sa loob ng mansion. Young lady, nag-aalalang sinalubong siya ni Mindy nang makalabas na siya. Bilis, Mindy. Masakit ang balakang ko. Aniya pa dito. Inilalaya naman siya nito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa loob ng kwarto niya. Walang yang damulag na yun. Laglag pa naman ako. Para siyang nagsusumbong na bata sa nanay niya habang nagsasalita. Nakadaba na siya ngayon sa kama niya at pinapadiinan kay Mindy ang balakang niya. Diyan, Mindy. Kunting diin pa, please. Utos niya dito. Dom, what are you two doing? Sigaw na naman ang damulag. Nilangon niya ang binata na kararating lang galing sa kung saan. Gaya kanina, sinamaan niya ito ng tingin at inirapan niya ito. Ito pa may ganang magalit sa kanya samantalang itong may kagagawan kung bakit masakit ang balakang niya. Walang hiya, huwag kang magtanong-tanong dyan, baka sipain kita dyan. Bantaan niya dito. Sanay na ang mga tauhan nito sa way ng pakikipag-usap niya dito sa binata. Mukhang pati si Sian ay sanay na sa kanya. Master, tumigil na si Mindy sa ginagawa nito. Mukhang nautusan na naman ito ni Sian. Gusto na naman niyang maiyak kasi hindi pa siya okay. Pinatigil na naman ito ang ginagawa ng dalaga sa kanya. Pero agad din siyang nakahinga ng maluwag nang may maramdaman siyang may nagdidiin na naman sa may bandang balakang niya. Baba mo pa ng konti, Mindy. Pagbibigay niya ng instruction dito. Here? Napamulat naman ang mata niya ng ibang boses ang narinig niyang nagsalita. Hindi kay Mindy iyon. Obvious naman dahil boses lalaki. At si Sian lang naman ang lalaking pwedeng makahawak sa kanya. Naalala pa nga niya nang minsan na sinitan niya sa Dave. Bakit kung makipag-usap ito sa kanya ay laging nakayuko? Yun naman pala'y utos ng damulag na amo nito na bawal siyang tingnan ng kung sino man sa mansyon, lalo na kapag lalaki ang utusan. Nalaman din niya na kaya pala noong una lang may nagpaligo sa kanya at wala nang ibang nagbibihis sa kanya kundi si Sian at siya na lang.
kasi ayaw din ni Sia na may ibang makakita ng katawan niya. Possessive. Better? Naiinip na tanong nito sa kanya. Naitirik naman niya ang mata niya. Wala pang isang minutong sinimulan nito ang pagmasahe sa balakang niya'y mukhang nagre-reklamo na ito ngayon. Kasalanan mo naman yan in the first place. Angil niya. I never said na maupo ka sa armchair in the first place. Panggagaya nito sa way ng pagsasalita niya. Inis siyang bumangon para harapin ito. Hindi naman na masyadong masakit ang balakang niya kaya okay na siya. Kahit na, nakita mong nakaupo ako doon, bigla ka nalang tumayo. Ayan, nahulog tuloy ako. Angil niya dito. Pero nawala ang atensyon niya sa mukha nito nang makita niyang sa iba nakatingin ang binata at hindi sa mukha niya. Napataas naman ang kilay niya na makita sa dibdib na naman niya ito nakatingin.